nalampasan nyo itong mga problema na to, parang ito'y hudyat ng panibagong simula, no? Sa buhay nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang mare-refresh kayo and maaari magkaroon ng bagong chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. Kumbaga sa libro, maaari mag-end itong chapter ng puro problema na to. Yes, ma-experience nyo siya, syempre. Pero mag-end yan and magsisimula naman yung new beginnings, new chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. Whether sa pag-ibig yan, whether sa trabaho, sa negosyo, sa investment, or hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong October 16 to 31 para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So unahin natin tong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo. So meron tayong woman holding a coin in reverse, mga kapiksi. There can be two things here, no? For some of you guys, pwedeng nakakaroon kayo ng konting financial troubles, konting kakapusan sa pera, mga kapiksi. For some of you naman, pwedeng nahihirapan kayong humiram ng pera sa ibang tao, lalo na kung kunwari nangutang kayo or naglo-loan kayo sa bangko, ganyan, parang nahihirapan kayo na mag-provide ng requirements or nahihirapan kayong ma-approve, mga kapiksi. So, pwede nagkakaroon ng delay sa mga manifestation nyo when it comes to money, mga kapiksi. So, if in case na makita natin yung mga blocks, guys, titignan natin dito, no? Pero so far, yan yung message na para sa inyo. Another message for you, Libra. Yeah, man holding a coin, parehas lang din, mga kapiksi. This is feminine energy. This is masculine energy, guys, no? So, again, this can be a significant reminder, no, na maaari kayo magkaroon ng konting problema sa pera. Baka meron din kayong mga kailangang pagkagastusan, guys. So, imbis na papasok yung pera sa inyo, baka palabas yung pera sa inyo, mga kapiksi. Pwedeng may mga pera naman kayo right now, guys, no, pero pwedeng magkaroon kayo ng mga unnecessary or unexpected na expenses na kailangan nyo maglabas ng pera. Yung mga kunwari, baka may na-hospital, may ma-hospital, or kailangan nyo magpa-repair ng sasakyan. Yung mga ganun, yung mga hindi nyo inaasahan na gastos, guys. So, dapat palagi tayong handa, Libra. And eto naman, this is a good sign, guys, kasi ibig sabihin nito, unti-unti kayong tinatantanan ng mga inggit, no? Kung meron kayong mga etyoserang kapitbahay, mga etyoserang froglet, no, na tinatawag sa paligid nyo, mga kapiksi, yung mga naninira dahil sa inggit, guys, no? So, unti-unti silang nawawala sa inyong quantum bubble and nagkakaroon naman kayo ng peace of mind, mga kapiksi. Alright, so yan yung mga messages sa inyo, guys. Tingnan natin, no, kung meron talaga kayong mga money blocks or mga unexpected expenses, guys. So, shuffle natin to. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, mga kapiksi, aventurine at saka citrine, yung recommended ko, may mga links sa description box, guys.
So, Libra, kayo ay represent ng King of Swords. Latag natin yung spread nyo, guys. And kung hindi nyo pa napapanood yung ating 2026 kapalaran, punta na kayo sa homepage natin, mga kapiksi. So, ito guys, this is both negative and positive. Unahin natin yung negative, mga kapiksi, no? Kasi diba sabi nga natin, for some of you guys, definitely maaari talaga kayong magkaroon ng financial problems, financial struggles, mga kapiksi, no? Mapababae man kayo or mapalalaki man kayo, mga kapiksi, but definitely maaari talaga kayo magkaroon ng financial constraints o kaya naman mga unexpected na pagkakagastusan, guys, no? And medyo mahirapan kayo kung wala kayong savings, mga kapiksi, kung wala kayong ipon, medyo mahirapan kayong maghagilap kung saan kayo kukuha ng pambayad or ng extra na pera para magugol dito sa unexpected expense na to, mga kapiksi. And pwede rin, kung may savings naman kayo, guys, pwede rin na masaid, no, yung savings nyo, guys. So, importante talaga na nag-iipon tayo, guys, sa lahat ng pagkakataon, mga kapiksi. Pero, ang maganda naman dito, guys, is malalampasan nyo rin yan, no? Makakagawa din kayo ng paraan, makakaisip din kayo ng pamamaraan. Pwedeng mahirapan kayo, no? But, hindi naman yan, kumbaga parang hindi naman yung tipong mananockout kayo. Yes, mahihirapan kayo, pero malalampasan nyo rin yan kasi magagawa nyo rin naman ng paraan, guys. Okay? So, kailangan nyo maging kalmado, mga kapiksi, maging wais, no? Sa mga desisyon nyo para makalampas kayo dyan, guys. Okay? And para makarecover kayo na mabilis, mga kapiksi, magtutulungan din naman yung inyong pamilya, no? So, tulong-tulong na lang yung inyong pamilya, mga kapiksi, para malampasan nyo yung mga money problems na yan, guys. So, yun naman yung maganda sa inyo, guys, no? Na kahit na nagkakaroon ng problema, yung inyong relationship sa pamilya, buo pa rin, mga kapiksi. Actually, mas patatatagin pa nga kayo ng problema na to. Mas magiging matatag pa yung pagsasama ng pamilya nyo after nitong mga problema na to, mga kapiksi. Mas magiging close kayo sa isa't isa, guys, yung bonding nyo. Okay? So, don't worry, guys, this too shall pass. Lilipas din ito, basta sabihin nyo lang, mga kapiksi, this too shall pass. Lilipas din ito. Okay? Minsan talaga may mga ganon na mga pagsubok na hindi natin may iwasan, guys. So, iwasang ma-stress. Yan, medyo ma-stress to. Kaya sabi ko lang, iwasan ma-stress, pero hindi nyo maiwasan na ma-stress, mga kapiksi. So, medyo may pagka-nega ng konti, guys, yung reading nyo. And ganun talaga, hindi naman lahat. Hindi palaging positive, mga kapiksi, no? Minsan talaga may dumadating na bagyo. So, ito yung sabihin natin na medyo may bagyo, medyo may pagsubok kayo, guys. And medyo may stress kayo ng konti, may hirapan kayo matulog, siguro dahil sa pag-iisip din sa mga problema. But then again, no, normal yan, mga kapiksi, malalampasan nyo rin yan. Basta, kapit lang, guys. And ang nararamdaman naman natin dito, guys, is kapag naman, nalampasan nyo itong mga problema na to, parang ito'y hudyat ng panibagong simula, no, sa buhay nyo, mga kapiksi. Kumbaga parang mare-refresh kayo and maaari magkaroon ng bagong chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. Kumbaga sa libro, maaari mag-end itong chapter ng puro problema na to. Yes, ma-experience nyo siya, syempre. Pero mag-end yan and magsisimula naman yung new beginnings, new chapter sa buhay nyo, mga kapiksi. Whether sa pag-ibig yan, whether sa trabaho, sa negosyo, sa investment, or sa life in general, mga kapiksi. Wala namang timeline, 'di ba, kung kailan tayo pwedeng mag-restart ng buhay natin. Pwede, guys. Alright? So, yeah. Comment down below, Libra, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. Bunot lang tayo ng isa pa. So, wag nyo nang i-mind, guys, kasi puro mga negative naman. Pero, i-mind nyo itong mga solusyon, no? Kasi yung mga solusyon, dadating din, no, mga kapiksi. So, yan yung i-mind nyo sa comment section.
I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So, importante guys na mag-move on tayo mula sa ating nakaraan. Kasi kapag hindi tayo nag-move on, mga kapigsi, forever tayong mai-stuck, no? Sa ating past and walang mangyayari sa atin, di ba? Kumbaga paulit-ulit lang tayo masasaktan, mga kapigsi. So, pero hindi naman yun minamadali guys kasi really no, time heal all wounds. Minsan medyo matagal, minsan medyo mabilis, depende sa degree ng sugat nyo, pero makaka-recover din kayo mga kapigsi, no? And just focus on the love and light mga kapigsi. Mas madaling makalimot kapag walang galit guys, kasi kapag galit mas lalong matagal maka-move on. So kaya natin sinasabi na mag-forgive kayo, mag-accept para mawala yung galit and para mas mabilis kayo maka-move on. Yung forgiveness guys, yung acceptance, it's something that you do for yourself, hindi para sa kanila, okay? Kasi ikaw yung nagkakaroon ng peace of mind kapag nag-forgive ka mga kapigsi. Alright, so comment down below Libra if feeling nyo naka-resonate kayo. And ito yung ating 2026 kapalaran guys, panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.